Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Kasama rin sa GMA Prime lineup ang Code Gray na pangungunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kasama rin sa GMA Prime lineup ang Code Gray na pangungunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan kina Mr. and Mrs. Paul Carson. Di po ba? Ito na naman po tayo, ang teleserye na gagampanan ni Alden Richards sa GMA Kapuso. Ito wala makapagsasabi kung kailan to. Wala pa mga kumbaga ganito ganyan. Hindi pa po alam kung sino-sino yung makakasama ni Alden Richards. Sa mga nagsasabing akala ko ba Mr. Destiny hindi na kumbaga hindi nila mabitiwan si Alden base po sa mga taong malalapit kay Alden. Gustuin man po kasi ni Alden Richards na bumitiw na sa GMA. Ayaw ng GMA kasi nga po wala na. Kung mawawala kasi si Alden Richards, paano pa mabibuild up yung mga artista na mga pinagkukuhan nila? Yung mga artista na sandamakmak na nagsiksika na nga po sa Sparkle Artist Center. Ang ibig kong sabihin mga Aldab, sino magbibuild up sa kanila? Gayong yung mga artista nga po ng GMA Network ay hindi na tinatangkilik. Hindi, real talk to. O si Sanya Lopez, nasa na yung karir niya. Si Gabby Concepcion, nasa na yung mga magagaling na artista ng GMA. Bakit hindi makagawa ng teleserye na aangat sa kalidad? O, yan sinasabi ko mga Aldab, na ang seste kasi kuha ng ang GMA Sparkle Artist Center na mga talent galing sa ABS-CBN. Akala naman nila yung mga fans ng ABS-CBN pupunta sa GMA Network na hindi naman po pala nangyari. Kaya yung mga veterano naman po na malalaki yung talent fee, abay sinibak na. Hindi po ba? Pinalitan na ng bago. At yung mga ilang veterano na sa tingin nila kikita na kumbaga malakas pa gaya ni Alden Richards, hindi nila yan sisibakin. Ganyan kahusay ang GMA Network. Ganyan sila kalupit maglaro. Totoo naman po Paano natin malalaman yan kung hindi rin naman po galing sa mga taong tinatanggal, sa mga taong nasa GMA Kapuso dati, na sikat, nung hindi na nag-click, gumawa ng isang teleserye, nag-flop yung teleserye, ginawan uli ng teleserye, sa patanghali naman, ganun din, hindi rin nagustuhan ng tao, yung tipong wala na. Kasi ang katwiran ngayon ng GMA, bibigyan ka ng dalawang pagkakataon. Kapag hindi ka marunong o hindi ka nagugustuhan ng tao, sibak ka. Di po ba? Yan ang pinapaliwanag ko't sinasabi. Kaya nga po, ito yung mga opinion na ibinabato ko po sa inyo na hindi po talaga nila kaya na si Alden Richards mawala. Di po ba? Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong bitter sa channel ni Mr. Destiny. Ngayon alam nyo na. At dun po sa mga nagkukomento na nabasag ko na sinasabi nilang wala sa Bulacan si Mengay. Ano yung post ni Mengay? December po yun. Sila po yung nabasag. Sila po yung napahiya. Sila po yung tipo na napapaisip na ngayon. Na tama naman yung sinasabi ni Mr. Destiny na sa Bulacan talaga nag-Christmas at nag-New Year si Mengay. Hindi naman doon nag-New Year. Christmas po yung post ni Mengay. Nag-New Year po siya kasama sina Richard Paul. So, Junior, position na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo kaya ka nababash Kasi ang ganda na nga sana ng topic mo. Focus ka na kay Alden.
Tapos bigla mo namang isisingit si Main na alam mong allergic ang mga ilang Alden fanatics. Allergic kapag naririnig nila si Main Mendoza. Lalo na kapag binabanggit mo na Main Polkerson. O, at yung mga nagsasabi na live ang Eat Bulaga, tape lang po yan. Hindi po ba? Tape lang po yan. Hindi pa po sila nagla-live. Common sense na lang po sa mga nagre-react at nagko-komento. Pero hindi naman po ako namimilit. Sabi ko nga, may kanya-kanya po tayong opinion at pananaw. Ang sa palagay nila, yun ang tama. Wala naman pong problema yun eh. Basta ako makakaldab, masaya po ako sa mga nangyayari ngayon. Masaya po ako sa mga bali-balita ngayon. Lalo na po, yung nag-trending na sinabi ng hula. Marami na naman nag-react na hindi naman totoo yan. Kumbaga, galing na po mismo yan sa unang hirit. At hindi ko po yun gawa-gawa. Wala pong gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi po nanggagaling sa social media. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako mga kaaldab, hindi ko naman niya malalaman kung wala rin naman pong naghahatid, nagbibigay ng update sa mga nangyayari ngayon, sa mga nagaganap ngayon. Di po ba? Lalo na nga po, si Daddy Bay lang ang masipag mag-update. Si Risa na madalas mag-post. Doon pa lang po may pahiwatig na eh. Doon pa lang po masasabi nyo na parang may mali. Di po ba? Parang kakaiba. Oh, tapos yung Christmas sa kabila kay Congressman Arjo at buong pamilya niya, bakit walang kuha kay Main at pamilya ni Mengay? Samantalang yung iba pong mga artista talagang binida pa po nila. Hindi po ba? Pero syempre hindi naman po natin ipipilit yan. Wala naman po tayong pakialam dyan. Hindi po ba? Sa akin lang naman po kasi mga kaaldab, kapag ako bati ko sagad, pero hindi nila kinu-question o hindi nila tinatanong kung ano na nga po ba talaga yung totoong nangyayari, totoong nang kaganapan kay Mengay. Isang post lang ni Mengay sa loob po ng Disyembre. Doon pa lang may mali na eh. Doon pa lang masasabi nyo na, oo nga Mr. Destiny, para lang siguro yan sa mga ganto ganyan, kaya ginawa ni Mengay. Pero pansin nyo yung katawan at muka, Alden na Alden po talaga eh. Di po ba? Kung tititigan nyo, sabi ko nga po sa inyo, balbasarado. Tapos nag-ahit, kinabukasan balbasarado ulit. Common sense na lang po. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.